pag-usapan po natin ito hong hindi ho magandang balita para ho sa mga Duterte supporters po mga kabida at maging kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte no? Natalo po mga kabida ito hong si Digong sa first round po ng kanya hong legal battle diyan po sa International Criminal Court. Matapos pong nireject po mga kabida ng pre-trial chamber judges ito hong apila po ng kanya hong abogado na ilimit ito hong mga requirements mga kabida para doon po sa mga witnesses at maging mga kaanak po ng mga naging biktima sa kanya hong war on drugs sa pag-participate po mga kabida diyan po sa trial po diyan po sa International Criminal Court. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito hong balita mula sa Daily Tribune. Okay? Posted po ito mga kabida April 20, 2025, alas 5:19 po ng hapon. Kahapon po ito, Ito, babasahin ko po yung kanila pong headline. ICC rejects Duterte bid to tighten ID rules for drug war victims. Okay? Ito na po. The International Criminal Court or ICC has rejected the plea of former President Rodrigo Duterte's defense team to tighten the rules on identity verification of participating drug war victims in his trial for crimes against humanity by limiting acceptable identification documents to either a passport or a national ID. Ang gusto kasi ho ng mga abogado po ni Digong mga kabida, lalong-lalo na po ito hong kanila pong lead counsel na si Attorney Nicholas Kufman, na limitahan lang po yung mga requirements na isa-submit po ng mga participating witnesses at ito hong mga kaanak po ng mga biktima just like ito hong national ID ito hong passport o ito lang pong dalawa ang dapat isubmit. Ang problema po, tumutol po ito hong mga abogado po mga kabida ng mga biktima at ng mga witnesses. Kasi unang-una po, paano ho daw sila makakuha ng passport? Mga mahihirap daw itong mga biktima ng war on drugs. Okay? Yung national ID po, hindi lahat po ay nabigyan po ng national ID po mga kabida ng PhilSys o ito hong Philippine Statistics Authority, mga kabida. Alam naman po natin, marami pong backlog dyan, So yun yung grounds po mga kabida kung bakit po tumutol ito hong abogado po, mga abogado po ng mga witnesses at biktima ho ng war on drugs, Eto, patuloy po tayo mga kabida. In a 20-page decision promulgated on April 17, the ICC Pre-Trial Chamber said the ICC registry, which suggested that government-issued IDs must be accepted as identity requirements, has provided sufficient information regarding each document that it proposes to accept as proof of identity for victim applicants. Ayan. Ito po yung mga suggested documents, identification documents mga kabida para isubmit ng mga biktima o pamilya po ng mga biktima at itong mga witnesses. Okay? This includes a birth certificate, senior citizen, and PW cards, barangay certificate, driver's license, NBI clearance, SSS card, GSIS card, passport, and national ID among others. So marami po, Okay? Marami po siya mga kabida, Okay. Ang sabi ho sa desisyon po mga kabida, the information together with the procedure for admission of victims to participate in the proceedings adopted above already ensures the reliability of the identity verification process and significantly reduces the risk of fraud. The decision signed by the 3 judges of the pre-trial Chamber 1. Ayan. In light of these considerations, the Chamber accepts the documents proposed by the registry as proof of identity for application, and those acting
on their behalf. Okay? The ruling outright denied Duterte's camp's bid to restrict the types of ID that victims or their kin may submit to the court. Duterte's lead legal counsel, Nicholas Kufman, earlier petitioned the pre-trial Chamber 1 to limit identification requirement to passport and national ID to reduce the risk of fraud. Yun yung argumento po ng mga abogado po ni dating Pangulong Duterte, mga kabida. Sana dalawa lang po, itong passport at saka itong national ID para po ma-reduce yung possibility na baka po magkaroon po ng fraud, no? Kahit sino na lang po ang ipepresenta po, mga kabida, no? Kung marami hong mga requirements na i-require po ito hong pre-trial chamber po, mga kabida, doon po sa mga victims or mga kaanak po na mga biktima at maging ito hong mga witnesses. Eto, patuloy pa po tayo, mga kabida. The British-Israeli lawyer asserted that a more stringent approach could prevent misidentification, double counting, and the inclusion of false victims, which may lead to unnecessary and time-consuming litigation. Yun yung risk na nakita ho ng mga abogado, ng dating Pangulo, mga kabida, yung possibility po na baka po may mga fake victims o fake witnesses. Alright? Dahil ho, marami pong pwede hong pagpilian ito hong mga witnesses at saka itong mga kaanak po ng mga biktima, na mga requirements, okay, na madali lang pong kunin, Kasi yung passport at saka national ID, matagal talaga ito, At saka very strict yung pagkuha ng passport at saka national ID po, mga kabida, Unlike ho sa SSS, GSIS, okay, SSS po, pwede po. Magpamiyembro ka lang, ng SSS po, mga kabida, makakuha ka na ng ID po, Another thing, ito hong NBI clearance. Makakakuha ka po ng NBI clearance kapag wala kang kaso, Alright? Same with PhilHealth po, mga kabida. Madali lang po makakuha ng ID po ng PhilHealth. Kasi PhilHealth po, basta magpamiyembro ka po. Okay? Kahit na self-paying po, makakuha ka na ng ID po, ng PhilHealth po, mga kabida. Hindi ho katulad ng passport at saka ito hong national ID, Kasi ho, dami hong mga requisites dito, mga kabida. So, yun yung argument po ng depensa, Pero hindi ho ito pinagbigyan po, mga kabida. Mas nakita ho nilang mas madali lang po, para ho sa mga biktima o ito hong mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs at maging yung mga witnesses po, Kasi ang contention po ng prosecution po, mga kabida, ito hong mga abogado po, ng prosecution na mga mahihirap daw itong mga biktima ho ng war on drugs. So wala ho silang kakayahan na kumuha po ng ID, national ID at saka ito hong passport. Okay? So yun yung nakita kong rason, kung bakit po ni-reject po ng pre-trial chamber ito hong apila po, ng defense team. Alright? So ito, first round pa lang ito, mga kabida, Sa mga Duterte supporters dyan, wag ho ninyong dibdibin po ito, Hindi pa po tayo nakaabot dun po sa trial proper, Nasa pre-trial pa lang po tayo. In fact, wala po tayo dun sa admission, okay, ng charges po, This coming September 23 pa po, Ito parang requisite pa lamang ito, mga kabida, para dun po sa confirmation po na mangyayari po sa September 23 po, mga kabida. Kumbaga sa boxing pa po, parang preliminaries pa lang po ito, Wala pa po tayo dun po sa main event, okay? Which is the confirmation po, mga kabida, This coming September 23. So wag muna nating dibdibin ito kung pansamantalang talo, temporary defeat pa lang ito, mga kabida. Motion lang ito, hindi ito decision. Okay, motion lang po ito. I don't think po kung pwede pa ba silang umapila po dito sa decision po ng pretrial chamber judges po, mga kabida, Hindi katulad dito sa Pilipinas na pag may decision po yung isang huwes, pwede ho tayong mag-motion for reconsideration,
Pero I don't think dito ho sa International Criminal Court kung meron bang ganyan sila, no, mga kabida. So, malinaw po, nireject po ng ICC pre-trial chamber ito hong apila po ng mga abogado po ni Digong, na limitahan lang po itong mga requirements. Alam naman po natin yung mga grounds po na inilatag po nila, yung sinabi ko po kanina, mga kabida, at yung dahilan po ng ICC kung bakit tinanggap ito hong suggestion po o proposal po ng registry po ng International Criminal Court. Sa halip na limitahan po, expand po itong requirements po, Okay? I think nasa 30 ata, 30 identification documents ang pwede hong pagpilian po, mga kabida, ng mga witnesses at ito hong mga biktima or kaanak po ng mga biktima sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.